Mga ka-blessings, welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! So, sa video kong ito, mga ka-blessings, ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Apple ID or Apple account. So, kung meron kayong bagong iPhone na cellphone, so kailangan po muna nating gawan yan ng Apple account or Apple ID para makapag-proceed tayo sa lahat ng mga gagawin natin. Kasi tulad din po sa Android, 'di ba po? Kailangan po nating mag-login ng isang Gmail account para magamit din natin yung ating Android na cellphone. So same din po sa mga applications like Play Store, YouTube. So 'di ba po sa YouTube, kailangan po nating mag-login ng isang Gmail account para makapasok tayo sa YouTube applications para makapanood tayo ng mga videos. So, same din sa Play Store, bago tayo makapag-download ng mga applications, kailangan nating mag-login ng isang Gmail account na i-connect natin sa application doon. So, same din po dito sa ating Apple sa iPhone na cellphone. So, need nating gumawa or maglagay ng isang Apple ID or Apple account para makapag-proceed tayo. So, yun po yung ituturo ko sa inyo ngayon. So, bago tayo mag-umpisa, so ito po, sample lang po ito ha. Ito po yung sample ng username ng aking sample lang ng username sa Apple ID or Apple account. So, ang advice ko sa inyo, wag nyo nang pahabain pa or yung bang sobrang maraming para hindi nyo rin makalimutan. Kahit yung simple lang, tapos isulat nyo para hindi nyo makalimutan. At wag nyo basta-basta i-share sa mga hindi nyo naman pinagkakatiwalaang tao. Of course, dun nyo lang ipapakita or ibibigay yung itong Apple account nyo doon sa mga pinagkakatiwalaan nyong tao. Then, ito pa, kapag gagawa pala kayo ng passport naman, ng password mga ka-blessings, dapat yung unang letra, hindi pala una, kahit saan, mapauna man, mapagitna, mapahuli, basta dapat merong isang big letter. Then, dapat meron ding isang number. Okay? So, sinabi ko na to sa inyo para mamaya tuloy-tuloy na tayo. Para before kayo gumawa ng inyong Apple account or Apple ID ay alam nyo na, may idea na kayo. At hindi na kayo may-stuck kung andun na kayo mismo sa processing ng paggawa. So, ngayon pa lang, bago kayo mag-umpisa, gawa na kayo ng password at username. So, yung password, uulitin ko, meron dapat isang big letter at isang number. Okay? So, una, open natin yung ating internet connection. So, mapa-wifi man yan or naka-data, dapat na connect tayo sa internet para makapag-proceed tayo. Then next, punta tayo sa ating settings. Then, yung sa taas, yung pinakauna, click nyo yan, yung Apple account. Yan. Then, may nakalagay sa baba, don't have an Apple account. So, yan po yung i-click nyo. Then, dito, kung saang age kayo nabibilong, yun po yung piliin nyo. So, kung kayo ay 25 years old, piliin nyo yung adult. Kasi sa adult, 18 years old pataas. Okay? So, wag po tayong magsisinungaling kasi personal naman po natin. So, kung sino yung may-ari ng cellphone, sa kanyang informations po yung ating gagamitin or ilalagay. So, click nyo lang yan. Then, dito, ang ilalagay lang po natin dito ay tatlong informations like yung ating first name, last name, at saka birthday. So, after po natin itong matype lahat, i-click lang po natin yung continue. So, after nating matype lahat, mag-highlight po yung continue na word. So, ayan, naka-highlight niya. Pag okay na, click na natin yung continue.
Yan. Then, ayan, nakikita nyo, may nakalagay dyan, email address. So, since wala pa tayong Apple account or Apple ID, i-click natin itong don't have an email address. Click natin yan. Then, click natin itong get an iCloud email address. Yan. Then dito, yan na nga yung sinasabi ko kanina. Diba may pinakita ko sa inyo kanina na simpleng name lang, tapos underline yung nasa baba, then number. Yun lang yung itatype nyo dito. Huwag nyo nang itype yung at iCloud.com kasi given na yan, andyan na yan dyan eh. Huwag nyo nang ulitin. So yung pinakita ko kanina sa inyo, yun lang yung itatype nyo. Papakita ko na lang ulit mamaya after nito. Yan. Yan. Then, gumawa na ako ng aking magiging Apple ID or Apple account. Then, after nating i-type yan, click lang natin yung continue. Then, may nakalagay dito sa baba, create email address. So, click lang natin yan. Then, dito, tulad ng sinabi ko kanina, gagawa din tayo ng password. So, ito yung pinaka-password natin kapag i-on natin, tapos i-off natin, kapag i-on natin yung ating cellphone. Kasi, para mapasok natin yung ating iPhone na cellphone. Same lang din sa Android na cellphone, di ba? Kailangan natin ng password. Kapag nilagyan natin ng password yung cellphone, di ba? Kailangan natin ng password para ma-open natin yung cellphone para makapasok tayo sa loob. Same din sa GCash application. So, ganoon din dito. So, sabi dito, yung password daw dapat at least 8 characters siya. So, may isang big letter, may isang number. At least may isang big letter at may isang number. Then, the rest, letters na. So, it's up to you. Basta, hindi siya bababa ng 8. Dapat 8 pataas yung characters. So, ayan. Gumawa na ako ng password. So, kapag yung password nyo ay mali, or pag sobrang simple lang, lalabas tong weak password. So, kailangan nyo yung palitan. So, click nyo lang yung okay, then i-edit nyo ulit or palitan nyo ulit. Pero kapag okay naman na, diba nakikita nyo dalawa yan? So, after nyo i-type sa taas yung password, ulitin nyo lang ulit dito sa baba, sa pangalawa. Confirm nyo lang ulit. Then, after, click nyo lang yung continue. Then, pagkatapos nyo nang ma-type, i-click lang natin yung continue. Huwag nyo basta-basta ibibigay yung inyong Apple ID or Apple account, mga ka-blessings, ha? Dapat sa mga pinagkakatiwalaan nyo lang na tao. Kasi, yan. Then, after natin i-click yung continue, dito, dyan sa may United States, tapos sa gilid, di ba may arrow papuntang right? Click natin yan at piliin natin yung lugar kung nasaan tayo. Yan. So, ako ay nandito sa United Arab Emirates. So, letter U. Then, ilagay natin yung ating number dito sa UAE. So, i-type natin. Then, after ma-type, i-click natin yung continue. So, wait lang. So, itong SIM card, yung mobile number na ilalagay nyo dito, dapat ito yung mobile number na naka-insert dito sa inyong iPhone na cellphone. Then, after nating i-type yung ating mobile number, click natin yung continue. Then, sa number na yon, dun sa number natin,
magsisend ng code. So, yung code na yon, tatype natin dito. So, after nating i-type yung code, 6 numbers yon. Then, click natin yung continue. Yan. Click natin yung agree. Yan yung mga terms and conditions. Ayan na. Signing in na. So, ibig sabihin, nakapag-sign in na kayo or nakagawa na kayo ng inyong Apple ID or Apple account sa inyong iPhone na cellphone. So, same lang din guys sa Android. Diba sa sa ating Android cellphone, diba meron tayong ginamit na Gmail account. Ngayon, kung gusto nating palitan ng, yan. So, i-enter natin yung, ito pala. Ito yung password natin na, ayun pala yung kanina, yung sinabi kong password. Yun pala yung password ng ating Apple ID. Diba? Gumawa tayo ng password kanina. Yung 8 characters pataas. Yun yung password natin na, yun yung pinaka-password. Yun yung password ng ating Apple ID or Apple account. Diba sa isa Gmail, for example, diba yung ating Gmail? Username at meron ding password. So, same din dito. Username ng ating Apple ID at saka yung password. So, yun yung ginawa natin kanina. So, pasensya ko, medyo na lang ako. So, ito naman, yung gagawin natin ngayon, ito yung pinaka-password ng ating cellphone. Diba, minsan, ino-off natin. So, para ma-unlock siya, tatype natin yung ating passcode. So, ano to? 6 numbers. So, gumawa kayo ng pinaka-password ng inyong iPhone. So, kapag mag-fail, ganyan yung appear. So, itatry nyo lang. Then, ayan na. Signing in na tayo. So, kung gusto nyong gumawa ng panibagong, ayun na. Nakikita nyo, ayan na. Yung ating Apple ID or Apple account. Nakagawa na po tayo. So, ganun lang po kadali, mga ka-blessings, gumawa ng Apple ID or Apple account dito sa ating iPhone na cellphone. So, kung gusto nyo gumawa pa ng panibagong Apple ID, pwedeng-pwede. Same lang din sa ginawa natin kanina. Pupunta lang tayo sa settings, tapos meron doong add another. Same lang din sa sa ating Android. So, ganun lang din po. Di ba minsan gusto nating ibahin yung account na nilalagin natin sa ating cellphone. So, pwede po yun. So, after nating gumawa ng Apple ID sa ating iPhone, so, tingnan nyo open nyo yung inyong Gmail application. So, dyan, makikita nyo, mag-i-email sa Google sa atin. So, sabi dito, Wonder Mom, finish setting up your Apple iPhone device with the latest Google apps. So, yan. Tapos itong Gmail kasi na to, ginamit ko to para i-login sa aking YouTube application. Kasi 'di ba? Kasi nga since bagong cellphone, so kailangan din nating maglagay ng mga Gmail account sa ating mga applications like yung ating YouTube, CapCut, Play Store, 'di ba kailangan niya ng mga Gmail para magamit natin sila. So, every time na ginagamit natin yung ating Gmail para i-connect sa mga applications, nagno-notify sa atin si Google dito sa ating email. Kung ano yung mga email na ginamit natin, ayan. Nag-notify sila, ayan, nakapag-set up ng bagong iPhone device. Ayan. So, ito yung sinabi ko kanina. Ito yung sample ng Apple ID username. Ganyan lang. Huwag nyo nang ilagay yung at icloud.com kasi given na yun doon, nakikita nyo sa huli. So, ganito lang yung itatype nyo. Kasi yung password nyo, dapat merong isang big letter at isang number. Tapos, dapat 8 yung characters pataas, hindi 8 below. Okay? At meron akong babasahing quotes sa inyo, mga ka-blessings. So, sabi dito,
we can no longer afford to waste time. So, let's just focus on the things that matters in the long run, like stability, loyalty, and peace of mind. So, ayun lamang po yung aking video sa ngayon, mga ka-blessings. Sana po ay after nyo ito mapanood ay nagkaroon kayo ng idea tungkol dito, at pag meron kayong mga katanungan ay i-click nyo na lang, ay mag-comment na lang po kayo sa baba. Sana po ay huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron pa akong bagong upload na video ay ma-update at ma-notify kayo. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!